Di ba kayo napikon dun sa isyung nagsama-sama daw ang mga cheaters? Alam mo, yan ang hirap ngayon sa internet. Tulad nun, yung binansagan kami na parang mga cheaters daw kami. And then makita ko yun, di ba? Parang syempre, parang naman ito, di ba? Ano bang real score between Barbie Imperial and Richard Gutierrez? So actually, first time ko magpapa-interview about this. Like, gaya nga nung sabi mo, nakikita naman ng mga tao. Gusto ko lang i-clarify, syempre kasi parang ang daming nagre-react sa kanya, ang daming... Oo. Kung ano man yung cause ng split up na nababasa namin, ano lang ang gusto mong linawin? Siguro yung tungkol sa amin ni Sarah ay... First time ko magsasalita about this. At syempre, kaharap natin ngayon, parang nadadagdagan ng edad pero hindi naman nanganganak ang itsura. Ganun pa rin kung ano yung una kong pagkakita sa kanya. Ayan pa rin itsura niya, hindi ko alam kung anong kanyang sikreto, pero alamin natin yan. Ang kasama ko ngayon, Mr. Richard Gutierrez. Hi, Chard! Tito, kamusta? Ay, kinakabahan ka ba? Ako kinakabahan kay Chard eh. Anyway, ayan. Chard, syempre, alam naman nila na pag Richard Gutierrez, kakabit niyan, Annabel Rama, Eddie Gutierrez, Rufa Gutierrez. Pero naramdaman mo ba na nakagawa ka rin ng sarili mong pangalan? Nang hindi kinakabit sa ate mo, sa daddy at mommy mo? Siguro naman, parang through the years, medyo matagal na rin ako sa industriya. Siyempre, nung nagsisimula pa lang ako sa Click o sa GMA dati, siyempre, marami rin ako kasabayan na anak ng mga artista. Diba? So, lahat kami parang ganun ang tawag. Ito kapatid ni Rufa, ito anak ni Eddie. Pero I think through the years, nung nakagawa na rin ako ng mga solo projects ko sa primetime at naging successful. And then eventually, yun, siguro nakagawa na rin ako ng sarili kong pangalan. And yung dad ko actually is very proud of that na I was able to build my own reputation, my own name. And parang napunta naman ako sa action. Di ba nung simula, action fantasy hanggang sa nagawa rin ako ng mga rom-coms. And then eventually, nagtuloy-tuloy ako sa action. And I think yun yung isa sa mga sinasabi ng dad ko na he's proud of, na at least yung pinag-training niya sa akin ng martial arts nung bata ako, nagbunga dito sa industriya. But ever since, gusto mo talaga mag-action? Oo, dream ko talaga. Tsaka fan talaga ako ng action. Nung bata pa lang ako, lahat ng mga Bruce Lee movies, lahat ng James Bond, pati local action natin, pinapanood ko. So, fan talaga ako ng action. Pero alam mo naman ang kaakibat niyan pag action ang ginagawa mo. Disgrasya, Yes, aksidente. So, anong bilin sa'yo ng daddy mo? Siyempre, yung dad ko, mag-ingat, ganyan. Pero yung dad ko kasi mas relaxed yun eh. Parang hinihiyaan lang niya ako. Alam naman niya na alam ko rin yung mga kailangan kong gawin. Yung nanay ko ang mas, ang mas worried. Yun ang lagi nagsasabi na, mag-ingat ka. Siguraduhin mo safe yan, ganyan. Eh ako naman, through the years din ng pagtrabaho ko sa action, siyempre natuto na rin ako na safety is always first. Pero tuwing gagawa ng action, talagang may risk na kasama yan. So, ang pwede lang namin gawin is minimize the risk sa action. Yun, sa awa ng Diyos, wala naman major accidents. Ano lang yung tipong nag-alala si Tita Annabel dahil nagkaroon ng freak accident? Mga injuries. Nagkaroon na ako ng mga injuries, mga torn ligaments, ganyan. Tapos, mga cuts, mga dugo-dugo, or mga... Pero yung kasi yung galos, yung mga pasa, normal yan eh. Normal yun sa action. Yung gigising ka, ang sakit ng katawan mo, nabatak yung buong katawan mo, may mga pasa-pasa, kagalo sa kamay. Normal yun. Pero yan ba, iniisip mo pa rin or hindi mo iniisip? Sa kabila ng, teka, tatay na ako. May mga anak ko na umaasa sa akin, na sandali mo na medyo pipihit ako ng konti, kakabig ako dahil baka malalala yung mga action scenes mo, babawasan ko muna. Siguro ngayon mas aware lang ako at mas cautious lang ako dun sa mga stunts na ginagawa. Tapos lagi kong dinodouble check, triple check, lahat ako mismo. Sasabihin na nung stunt choreographer, stunt coordinator na okay na yan, na-check na namin, safe yan. Pero ako talaga, pupuntahan ko yun, check ko talaga. I-make sure ko kung talagang safe, nakakabit ba ng tama yung harness. Ako mismo pupunta doon mag-check. Talaga? Para walang turuan kung may mangyari, di ba? Talagang chinek ko. And so far naman, salamat
salamat sa Diyos at wala pang nangyayari. So, matik yun. Hindi naman tipog to naman. Di, parang wala pang tiwala sa akin. Check pa lahat. Actually, na-appreciate yun ng mga stuntmen, really? ng mga stunt choreographers. Kasi parang pinapakita mo sa kanila na interesado ka talaga dun sa stunt, na hindi ka lang tinawag at para gawin yung stunt. Diba? Parang involved din ako. And sila din, pag gumagawa sila ng stunts, I make sure na safe din sila. Hindi lang yung sarili ko. Pag may mga stuntmen na tatalon o kaya mahuhulog, ganyan, I make sure also na safe sila. Chine-check ko din, nandun din ako sa side nila. Sa dami ng action films na nagawa mo at action series, anong bago kay Richard Gutierrez dito sa Incognito? Siguro ito kasing Incognito, matagal ko ng parang dream project to. Ito yung kwento ng mga private military contractors. Ito yung mga sundalong na-discharge or mga retired soldiers na binuo para gumawa ng mga masisela na mga missions. Minsan hired din sila ng gobyerno, minsan hired sila ng private companies or private na tao. And ito yung kwento kasi ng mga sundalo na hindi masyadong alam or nabibigyan ng pansin ng publiko, especially dito sa atin sa Pilipinas. Matagal na akong fan ng ng storyang yan, ng mundong yan. Okay. So, first may kwento ng sundalo and then may mystery ng bawat karakter. So, maganda rin yung kwento kung bakit sila na-discharge sa trabaho or bakit sila nag-retire bilang sundalo. So, maraming mga relatable na mga kwento rin dito aside from just the action. And then dito rin sa Incognito, nung nakausap ko yung mga producers ng Star Creatives, yung director namin, si Direk Lester, we wanted na ensemble cast na pagsama-samahin ang magagaling at may bigating artista sa isang project. Subukan natin. And dahil sa perseverance din namin, nabuo namin yung team ng Incognito. Kasama si Daniel, kasama si Ian, Baron, Anthony and Maris and Kyla. So, nakabuo kami ng solid na team para dito. And first time yun para sa akin kasi usually, pag gumagawa ako ng action, usually solo ako or ako at isang kontrabida or ako at isang leading lady, ganyan. First time ngayon na parang grupo kami, ensemble kami na okay naman para may iba rin para sa audience natin. Dito sa Incognito, ano ba to? Parang Saving Grace din, like 14 episodes, na tigwa 1 hour pag Netflix. No, it's a normal running teleserye. I think it's longer than the usual. Actually, thankful nga ako that it's part of Netflix. Kasi actually, ito ang first project ko na it will be launched on Netflix. So I'm very grateful na nandun ako sa platform na yun. And kahit papano, pag nakapasok ka kasi ng Netflix, ibig sabihin yung content na yun is pwede natin ipantapat sa international. Diba? And that's what we're trying to do dito sa Incognito. Parang gusto namin talagang elevate yung action, i-elevate yung quality ng cinematography, ng fight scenes. And I think we are able to do it dito sa Incognito. So, ongoing yung shoot namin as we're airing. And then, meron kaming mga shoot abroad pa. Nag-shoot na kami sa Italy. Tapos ngayon, mag-shoot ulit kami sa abroad sa next month. Yun din ang maganda dun sa project kasi parang yung audience namin, dadalhin namin sa iba't ibang lugar. Makikita nila visually, magandang background, magandang lugar. Yun din ang kakaiba dito sa Incognito. Chard, yung Incognito mo? Mapapanood nyo na po January 17 sa Netflix, January 18 sa I Want TFC, mga kababayan natin all over the world. And January 20 naman sa local TV natin sa Kapamilya Channel, TV5, Jeepney TV at A to Z. Sa YouTube meron din. So maraming platforms, maraming pwedeng lugar kung saan pwedeng panoorin na Incognito. Yung dad ko naman, kasama rin siya sa Incognito and makakatrabaho ko siya again. And matagal kami hindi nagsama ng dad ko sa screen kaya sobrang exciting itong pagsasama namin ngayon. Na-miss niya yung passion niya for acting. So, I'm happy na he's working again. And ngayon kasama ko pa siya. Pero limited na lang yung mga... Oo. Like, yung oras, yung galaw ni Tito Eddie. Yes, syempre, alagang-alaga. Oras, di ba? Yung locations. We make sure na everything is safe, everything is organized. Tapos nakukuha niya yung script niya ng mas maaga, di ba? Para na-memorize na niya. So, we make sure na relax pa rin siya. Hindi siya stressed out sa taping. Dito ba sa Incognito, dahil kasama mo naman sila, no? Yung na-issue si Maris at si Anthony, dito ba makakabawi sila, mariredeem nila yung sarili nila na ang mga tao makakalimutan ng issue? Kasi pag napanood nila yung dalawa rito, mahusay yung dalawa. Mahusay yung dalawa sa Incognito. Sila ang nagbibigay ng buhay at ng
ng lightness doon sa kwento namin. And depende yan sa mga audience natin. Pero ako, pakiramdam ko, pag napanood ko silang dalawa sa screen, ako, makakalimutan ko lahat ng issues nila. Nung pinanood ko yung mga edits, magaling sila eh. Maano ka sa kanila, ma-endear ka talaga sa kanilang dalawa. So, yun din ang wish ko, na pag napanood nila itong Incognito, makalimutan ng mga tao ang problema nila, and ma-enjoy nila yung show, ma-enjoy nila si Maris and si Anthony sa Incognito. Bilang kuya ba, pinayuhan mo sila after this issue? Kasi minsan bumaba yung kanilang self-esteem nila eh. Ako kasi nung time na yan, mahirap din magbigay ng advice. Sinabihan ko na lang sila na pag may kailangan kayong advice or kahit ano, andito lang ako para sa inyo. Sinabihan ko sila. Kasi mahirap din magbigay ng advice na hindi hinihingi. Di ba? Ayoko naman din ng ganun. So, nabi ko lang sa kanila, stay strong and sana maka-focus pa rin kayo sa work. Passion nyo sa work, huwag nyo bibitawan. Ang sipag nyo nga mag-promote ng Incognito at saka very intriguing yung trailer ninyo. Bukod pa doon, syempre na-intriga pa yung buong cast. Parang lahat yata may kinasadlakang issue, bawat isa. So, kung nag-uusap-usap kayo noon, parang pinagtawanan nyo na lang ba ito na ano ba yan, lahat tayo sangkot sa mga issue, may kanya-kanya tayong issue. Actually, natatawa talaga kami sa mga nangyayari kasi parang sunod-sunod. Tapos, bawat parang cast member na iisa-isa dun sa mga intriga. Pero wala, tinatawanan lang din namin. Siyempre, nagbibigay din ng advice, diba? Bibigay din ng konting words of wisdom, diba? Kung kaya. Pero para sa amin, tuloy ang trabaho, tuloy ang passion namin para dun sa project, and tuloy yung samahan namin. Di ba kayo napikon dun sa issue nagsama-sama daw ang mga cheaters? Pero, syempre, bilang ako, alam ko yung mga issue. Syempre, sabi ko, walang cheating na naganap kay Richard Gutierrez at kay Sara Labati. Kasi yung may mga cheating issues. Alam mo, yun ang hirap ngayon sa internet. Actually, ang daming fake news di ba? So, ang daming, ibang tao may masabi lang, di ba? Tulad nun, yung binansagan kami na parang mga cheaters daw kami. Hindi naman nila alam ang bawat kwento ng nangyari. Exactly. Hindi naman nila alam, di ba? So, gusto lang nila mag-trending, ganyan. Naiintindihan ko naman na yung mga tao ngayon very active sa social media. Pero sana, syempre, ingatan din nila yung words. Yung mga words nila, yung mga sinasabi nila. Pero ako, honestly, hindi ko na rin masyadong pinapansin or pinapa-apekto sa akin yung mga ganun. Kasi yung mga taong kilala ko, yung mga pamilya ko, yung kaibigan ko, alam naman nila talaga yung totoo at alam din nila kung sino ako. Hindi ka nagbabasa ng Chokmed, yung nakatuon ka sa comment section. I think yung younger generation ngayon, very sila sa comments. Like, may isa akong kasamahan nga sa Incognito na naapektuhan sa mga comments, ganyan. And then, pinayuan na lang namin siya na huwag mo munang basahin yung comments kasi karamihan dyan sa comments, pag hindi maganda ang sinasabi, usually hindi naman nila alam yung totoong kwento. And ngayon kasi, pag may sinabi kang maganda sa comment section, hindi ka papansinin. Pero pag may sinabi kang karumal-dumal, ang dami magre-react, di ba? So, gusto nila na talaga mag-react ka. Gusto nilang mapansin So, sabi ko, huwag ka muna magbasa ng comment section. Yung pikon, hindi ka napipikon. Pag bigla na lang, oops, meron ka nabasa ng hindi sinasadya, pero kinapikon mo. Minsan may mga araw na, kunwari, masama gising ko or what, and then makita ko yun, di ba? Parang syempre, parang naman ito, di ba? Diba? So, pero, yun nga pero pag tagal-tagal, pag naisip mo, talagang wala. Mga tao talaga gano'n. Maraming sa social media especially. Sabi nga nila, pag wala ron ng bash sa'yo, wala kang dating. Yung kumbaga, kahit magtitihaya ka sa kalsada, kung hindi ka na relevant, wala din. Oo, may ganung angulo din. May nabasa rin akong isang parang quote na if you're not being used, you're useless. Parang ganun din kung hindi ka rin babash or hindi ka pinag-uusapan, parang okay na rin yun. Okay na rin yun na pinag-uusapan ka. May sinabi sa akin yung dad ko rin na matagal na rin siya sa industry. Nagkaroon kasi ng time sa career ko, especially nung bata pa ako, tapos, first time ko makaranas ng fame, first time ko makaranas ng attention, na ganyan, kahit saan ako magpunta, pinapansin ako. And there was a time in my life, in my younger years, na naiirita ako na nawala yung privacy ko, na hindi na ako pwede maglakad kung saan-saan. Naging masungit ako sa mga tao, ganyan. And then, pinayuan ako ng dad ko na sabi niya sa akin, Chard, pag may gusto lumapit sa'yo, gustong kumamay sa'yo, magpa-picture sa'yo, pagbigyan mo lahat yan. Dapat matuwa ka, dapat masarap sa pakiramdam mo na nilalapitan ka ng tao.
Sabi niya, ayaw mo dumating yung panahon na naglalakad ka sa mall at wala nang pumapansin sa'yo. Yan ang mga fans, yan ang mga taong sumusuporta sa'yo. Bigyan mo sila ng pansin. So, doon ko na-realize lahat yun na tama yung dad ko. Kasi yung dad ko, kahit saan magpunta, pag may mga fan siya, talagang ine-embrace niya. Talaga? And then, so, doon ko natutunan sa kanya yun na, andito ka na trabaho mo na to ngayon bilang artista. So, i-embrace mo na. Blessings yun. Old school si daddy. Oo. Kaya, Oo. so, syempre, pag pinag-uusapan ka, wala pa rin naman patid yan, Richard? Kasi nga, lalo na ngayon, ang mga nababasa nila ano bang real score between Barbie Imperial and Richard Gutierrez? Kasi parang madalas nakikita kayo in one picture, pero bakit hindi pa nila inaamin? Siguro for now, like gaya nga ng sabi mo, nakikita naman ng mga tao. Doon muna tayo sa what you see is what you get sa amin ni Barbie. Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Kasi maraming mga tao, yun nga, mga bashers na nagsasabi na siya ang dahilan. Wala siyang kinalaman. Nakilala ko si Barbie, matagal na kaming nagkahiwalay ng landas ni Sarah. So yun, gusto ko lang i-clarify. Siyempre kasi parang ang daming nagre-react sa kanya, ang daming mga nag-hate comments sa kanya. Correct. Diba? So, syempre, Bilang lalaki. kailangan ko siyang protektahan. At kailangan ko ring i-clarify yun. Diba? Actually, first time ko magpapa-interview about this. First time ko magsasalita about this. Thank you, Charles. At dito lang, diba? Hindi, kasi nga, syempre, magmumukha akong tanga pag, ba't naman hindi tinanong ni OG yan? Yun ang gusto naming malaman. Diba? So, yun. Salamat at naintindihan mo. At least malinaw na, Chard, na walang overlapping na naganap. Matagal na kayong nagkahiwalay ni Sarah. At kung ano man yung cause ng split up na nababasa namin, ano lang ang gusto mong linawin? Siguro yung tungkol sa amin ni Sarah, ayoko na rin pag-usapan yung mga nangyaring detalye kasi we are actually going through an annulment now. And both parties naman wants to move forward. Actually, at this point, nakapag-move forward na yung both parties. May equal time kami with our kids. Good. So parang nagko-co-parenting kami. And ang priority namin is to make sure that the kids, live a good life, na happy life. And of course, kung happy siya sa buhay niya at happy ako sa buhay ko, makikita ng mga bata yun. At ang importante sa amin ay yung mga bata. So, kung ano man yung dahilan, matagal na panahon na yun, nakapag-move on na kami pareho, 2025 na. So, kung magsimula yung taon ng maganda, peaceful at happy. So, yun, let's leave the past in the past. We're all trying to move forward. Anong nakaano sa'yo, Chard? Ano ang naka-attract sa'yo kay Barbie? Si Barbie kasi How do you describe? totoong tao. What you see is what you get talaga rin sa kanya. Mabuting tao, maalaga. Nakikita mo na genuine yung intentions niya, genuine yung pagkatao niya. Yung sa inyo, Chard, paano mo na-discover o paano mo nakilala si Barbie? Yung parang pinakilala lang kayo o nagkita kayo sa isang bar? Kasi nagsimula yan dun sa Tipsy Pig. Sabi ko, merong nagpipicture lang na magkausap kayo ni Barbie. So, dun ba nag-start yun? O may nagpakilala sa inyo? Doon nag-start yun actually nung nag-open yung Tipsy Pig sa Alabang. Naging partner din ako doon, tapos partner din siya. And then yun, lumabas kami doon, nag-meet kami doon, kumbaga doon kami pinagkakilala. Lumalabas kami dalawa, nandun kami, nag-hangout kami with the friends and other partners. And then doon namin nakilala ang isa't isa. And yun, masaya siyang kasama, enjoy kaming dalawa, and yun, doon na nagsimula. And I'm sure ikaw din, wini-wish mo rin yung your ex na kung magkakaroon man siya ng love life, di okay lang dahil pareho kayong meron na. Yes, actually, nagsalita rin naman siya sa media na, she's single. And basta ako, ang wish ko lang sana maging masaya siya sa lahat ng nangyayari or desisyon niya. Kasi ako, moving forward, happy din ako. And yun naman ang importante din para sa amin kasi pag happy siya, makikita ng kids yun, maapektuhan yung kids nun. And ako din, pag happy ako, makikita ng kids. And yun naman ang importante sa amin siguro at this point is magkaroon kami ng magandang co-parenting for the kids. Nakikita mo yung mga post mo pagkasama mo kids mo. Doon mo mararamdaman kung gaano ka ka-close, kung gaano ka ka-hands-on sa mga bata.
Oh, so, nakuha mo yun sa tatay mo? Yung ganon? Siguro, sa dad ko na growing up, yun ang nagsasama sa amin kung saan-saan. And tuwing kasama ko yung dad ko, parang adventure, exciting. So, parang ganun din yung ginagawa ko sa kids ko. I make sure na nag-enjoy sila. But at the same time, gusto ko rin silang lumaki na disiplinado, maayos, and may values. So, tinuturuan ko rin sila ng mga values in life, especially si Zion kasi 11 years old na siya. Bilis, no? And then, sinisimulan ko na rin sila mag-training ng martial arts. Ay, talaga? Simula sa boxing muna, and then basketball. So, ini-involve ko na rin sila sa sports. Magandang outlet din yan sa kanila. Buti, no? Hindi ko naririnig si Tita Annabel na. Meron ka bang pagrenda kay Tita Annabel? Mami, okay na ha? Kilala naman natin ang nanay ko. Actually, yung mga kaibigan namin sa industriya at ang mga pamilya namin, kilala niyo ang nanay ko, totoong kaibigan niya. Masarap na kaibigan, masamang kaaway. Pagdating naman sa mga anak niya, yun nga, gaya na sabi mo, protective yan. Siguro, lahat naman ng nanay na mahal ang anak nila, poprotektahan ang anak nila. Ang nanay ko lang, minsan, yun nga, pag talagang hinudyokan mo yan, lalaban yan eh. Diba? Oo. Bago lang siya sa social media, yung Facebook, ngayon lang naman, recently lang niya na-unlock eh, diba? So, may nababasa siyang mga negative comments. Gusto niyang patulan. Lahat. Gusto niyang awayin. Tinan mo to, ako ganyan. Sabi ko, huwag mo nang pansinin yan. Marami dyan fake news, o nag-iimbento lang. Hindi, pero nandito eh, ganyan. So, yun, kaming magkakapatid, nirerendahan namin siya na ikaw mag-react sa mga bagay na ganyan sa social media. Kasi marami dyan fake. Marami dyan fake accounts, di ba? Gusto lang mag-react ka. Yun ang gusto nila, mag-react ka. Panalo sila Oo, sabi ko sa kanya. So, matagal na panahon namin siyang nirerendahan dyan. Actually, naawa nga kami sa mom namin kasi nung pumutok yung issue tungkol sa hiwalayan namin, parang siya yung napagbintangan. Nakos. Oo, nakos. Di ba? Wala naman siyang kinalaman doon. Nagulat na nga lang siya na nangyari yun. Oo, wala siyang ka-idea sa nangyari. Kasi hindi ka naman nagkukwento sa kanya. Hindi ako masyado nag-open up sa kanya. Kasi syempre may sariling buhay na rin ako. Mga problema man kami, hindi ko naman sinishare agad sa pamilya ko. So, medyo naano ako sa kanya, naawa rin ako sa kanya na parang siya pa yung napagbintangan ng mga tao. Wala naman talaga siyang kinalaman. And matagal na panahon ko siyang sinasabihan na huwag ka na mag-react. Until one day, nag-react din siya eventually nang hindi ko alam din. Diba? Pero sumabog na kasi siya noon. Parang siguro, ang dami na talaga niyang nababasa sa social media, sa comments, pati mga kaibigan niya, ganyan. So, yun, to a certain point, talagang lalaban din siya. Pero it's only to protect her kids and protect herself. Hindi naman siya nangaaway ng tao nang walang reason. Kaya ngayon, medyo kalmado si Tita Annabel. Kalmado siya ngayon. Happy siya ngayon. Diba? Ang dami niyang mga apo. Semi-retired na siya. Hindi na siya masyadong active sa showbiz. Na-enjoy niya yung free time niya with the apos. So, andun ang niya ngayon. Andun ang happiness niya ngayon sa mga apo niya. Talagang inaalagaan niya, inaasikaso niya lahat ng apo niya. Yun, masaya siya, mapayapa siya ngayon. Relax siya ngayon. Yung ibang Gen Z, hindi alam na may kakambal si Richard, si Raymond. Minsan ba nang pagkakamala ka, natatawag kang Raymond? O si Raymond natatawag na Richard? Siguro dati, may difference na. Sa amin lang ni Raymond, talagang, kahit iba yung mundong ginagawa niya, kahit minsan nasa malayong lugar siya, talagang close kaming dalawa. Bonded kaming dalawa. Siya yung isang taong pwede kong tawagan anytime. Alam kong sasagot yan. Pag may problema or kahit anong concerns or kahit kamustahan lang. Isa yan sa mga taong anytime, kahit nasa abroad yan, magre-reply or sasagot ng tawag. And growing up, ganun din naman kasi kami ni Mon, pati sa Amerika, nung nag-aral kami sa Amerika, marami kaming mga eskwelahan na nilipatan kasi yung dad ko, palipat-lipat din siya ng lugar dati habang naghahanap kami ng lugar namin sa Amerika. So, lagi kami nabubuli noon, kami ni Raymond. Oo, kasi kambal kami. Tapos hindi nila alam, ano ba to? Asian ba to? Mexicans ba to? Ganyan-ganyan. Parang halo eh. Oo, so may mga nambubuli sa amin. Doon ko nagamit yung martial arts ko. Maraming beses ko nagamit yung martial arts ko sa Amerika to protect us, to protect Raymond and I. So maraming beses kang napaaway. Physical talaga. So kaya ka pinag-aral ng daddy mo ng martial arts? Oo. Actually, ako nagsabi sa dad ko na gusto kong mag-aral ng martial arts. Ako nagsabi sa kanya.
And dinala niya ako sa isang martial arts studio. And then yun, tuloy-tuloy yun through the years. Kumusta naman ang dynamics yun ng ating si Rufa? Yun ang pinaka nagbibigay buhay sa buong pamilya namin. Siya talaga ang life of the party. Kumbaga, meron kaming chat group na Gutierrez, kakapatid na chat group. And siya ang sobrang active doon. Updated kami sa lahat ng balita, mapa-local, international. Parang number 1 Marites. Lahat ng balita updated kami doon sa chat group namin. Pati link sinesend doon. Oo. Tsaka yan ang parang glue ng pamilya namin, si ate. Kasi kausap pa rin niya yung mga pinsan namin, mga tita namin. Connected siya sa lahat ng pamilya namin. Siya laging ang punong abala pag may birthday, may gatherings, magdadala ng pagkain yan, mag-organize ng dinner, ganyan. So, yan ang ate ko. Talagang, yan, anytime din yan. Pag may kailangan ako or may kailangan din siya sa akin, anytime we have each other. So, nung panahong nabubugbog ka sa issue ng hiwalay ninyo, paano mo naramdaman ng ate Rufa? Alam mo, nung mga times na yun, talagang isa yun sa mga pinakamahirap ko rin pinagdaanan sa buhay ko. One of the darkest times of my life yun. Kung wala yung pamilya ko na solid, na nandyan, sumusuporta sa akin, hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Kasi yung ate ko tsaka yung sila Raymond, talagang nandyan sila para sa akin. Naintindihan nila yung pinagdadaanan ko. Kumbaga, nakasupport sila sa akin. Sila rin yung mga taong nagprotekta sa akin kasi maraming mga kumalat na mga issues noon at fake news na sa nangyari, ano ba talaga nangyari, ganyan. Alam naman nila yung totoo. Alam ng pamilya ko yung totoong nangyari. At sila yung naasahan ko talaga nung panahon na yun. Sa kanila lang ako kumapit, sa kanila ako umasa. To stay strong. Siyempre, yung mga Gens, hindi nila alam na half-brother din ni Richard, si Tonton Gutierrez, tsaka si Ramon Christopher. Paano dynamics yung magkakapatid? Like, ikaw, kung pag may problema ka ba, si Tonton o si Monching ang nilalapitan mo? Si Kuya Mon and si Kuya Ton, they've always been there for us. Kahit malayo age gap namin, isang text o isang tawag lang yan. Magre-reply yan. Lagi nangangamusta or magko-congratulate. Like ito nga sa Incognito, titext yan sa akin. And then, syempre nung may mga problema din ako, sabi sila na we're just here for you no matter what. And masarap na pakiramdam yun na kahit papano. Minsan kasi pag may problema tayo, parang pakiramdam mo mag-isa ka na lang di ba? Hindi mo alam kung sino pa ba ang pwede kong lapitan, di ba? And it's good to know na kahit na yung mga kapatid ko na bihira ko rin sila makita na magre-reach out sila sa akin ng ganun. Isa sila sa mga taong nandyan din para sa akin no matter what. Ano ang natutunan sa buhay ni Richard na maaalala lagi ng mga tao pagkatapos nilang mapanood? For me, siguro yung i-appreciate lahat ng blessings natin. Lalo na ngayon sa panahon natin na ang dami natin nakikita rin sa social media. Minsan compare natin yung sarili natin sa iba. Minsan mahirap ang buhay, may pinagdadaanan tayo. Siguro huwag natin kalimutan yung mga blessings. Kahit na maliit na bagay, kahit na hindi mo masyado napapansin, lahat tayo may kanya-kanyang blessings. Kailangan lang natin ma-appreciate yun at tingnan yun. Mag-focus tayo dun. Imbes na mag-focus tayo sa negative. Isa yun. Siguro isa pang masishare ko siguro yung sa panahon ng social media ngayon, ako personally, pinagdaanan ko rin yan. Hinusgahan ka o na-judge ka dahil sa fake news, dahil sa maling pagsusulat. Siguro yung ang advice ko rin sa mga tao na huwag tayo magpapaniwala sa lahat ng nababasa natin sa Facebook or kung saan mang social media accounts. Siguro mas maganda kung mag-verify muna tayo, alamin natin kung totoo ba ito. Kasi ngayon at this point, parang kahit ano pwedeng ilabas sa social media, lahat pwedeng isulat na wala namang katuturan, di ba? Hindi naman totoo. Ang daming fake news at ang daming fake articles na sana siguro tayo, maging responsible din tayo na hindi kaagad maniwala, na make sure muna natin na totoo ba tong kwentong to. So, yun. Sa panahon ng social media, siguro yun. Yan ba takot mo para sa mga anak mo? Yes. Ari. Yes, sa mga anak ko. Lagi ko rin sinasabi sa kanila yun kasi minsan syempre nag-YouTube or what. Diba? Pero yung mga bata rin ngayon medyo matalino na Parang alam na rin nila pag fake news o hindi. Pero syempre kailangan ko pa rin sila i-guide kahit papaano. So lagi ko rin silang pinapayuan na be careful kung ano pinapanood nyo. Be careful on what you feed yourself sa social media. Not everything you read online is true. Sa dami, Chard, ng pinagdaanan mo sa pakikipagrelasyon, ano natutunan?
Pagdating sa pagmamahal, I think yung honesty and loyalty ang pinaka-importante. Tsaka yung communication. Kung meron mang problema or kung meron mang nararamdaman na hindi maayos, huwag nyo nang patagalin. Mag-usap na kayo, pag-usapan nyo na kagad, di ba? Huwag nang patagalin. At kung meron mang problema na kaya pang ayusin, ayusin agad. Huwag nang palalain, huwag nang palakihin, or huwag nang palalain. And siguro for me, kung magmamahal ka ng isang tao, itodo mo na. Itodo mo yung pagmamahal mo sa taong yun. Para kahit anong mangyari, ikaw sa sarili mo, alam mong binigay mo lahat. Minahal mo ng todo ang taong to at binigay mo lahat ng kaya mo. And you tried everything. So kahit anong mangyari, alam mo sa sarili mo na minahal ko to. Naging mabuting tao ako dito.